Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag pakitang tao ang ganap ninyo sa inyong sarili pagkat wala kayong gantimpala sa langit. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng ganap ng Diyos amang buhay na nasa langit na gampanan lahat ng mga pinag-uutos niya sa iyo. Huwag pakitang tao. Pakita lang sa lahat na nag-a-advise ka, pero in the end, sa kalooban mo, ang sama mo pala. Ganito yan sample. Nagpipreach ka ng mga word wisdom of God, pero pagtalikod mo na sa camera, andun sa masama na ugali mo, di ba? Nagmumura ka, sumasalbahe ka sa kapwa-tao mo, nagiging hindi ka matulungin, nagiging bastos ka, nagiging wala kang kwentang tao, pero pag nag-a-advise ka na, ang gaganda ng mga salita mo, mga bulaklak ng salita ang binubigkas mo sa camera. Pero, in the end, pagtalikod mo na, andun na. Nakakagawa ka ng mga kasalanan hindi dapat. Diba? Alam niyo na po yun sa 10 utos, diba? Yun. Pag nabasa niyo po yun sa 10 utos na pinapayag na ating Diyos amang buhay, naging mapagkunwari ka sa camera, kuno, matinukan tao, makadiyos ka, pero pag talikod mo naman pala ay demonyo ka. So bago-bago na po tayo sa mga gano'n natin na pag-uugali, pag-uwi na po natin. Kung nagiging makadiyos ka, panindigan po natin yon. Huwag po tayong gumawa ng ikakasama ng kaluluwa natin, ikakasama ng pagkatao natin, para hindi tayo gumawa ng ganap para sa ating Diyos. Siyempre, kapag binibigyan tayo ng ganap ng ating Diyos na ginagampanan natin pagiging mabuting tao, nag-a-advise, nag-preach tayo dito sa social media, siyempre maging mabuti rin tayo sa kapwa-tao natin. Iwasan na po natin yung pagmumura, iwasan natin yung mga taong toxic na bibigay sa atin ng problema, iwasan natin yung mga taong alam natin magdudulot sa atin ng kasalanan. So mga tukso, iwasan natin yung mga taong magbibigay ng kasalanan sa atin dahil kaya tayo napapamura, di ba? So yung mga bagay na yun dapat lang natin iwasan. Tapos patatagin mo yung pananalig mo, maisip po tayo, alam natin yung tama at mali. Mag-isip po tayo, will po tayo. Binigyan po tayo ng will ng Diyos. Anak na buhay, nagampanan po natin yung mga will na yan. So kapag may will po tayo, baguhin yung sarili natin, umiwas sa mga taong alam natin magdudulot ng kasalanan sa atin o tukso. So kapag naging mabuti tayong tao at ganap na ginagampanan natin pagiging mabuting tao at paglilingkod sa Diyos, ay wag po tayo maging mapagkunwari kasi wala tayong kantimpalang makukuha sa langit. Pagbabago na po tayo ng ugali natin, panindigan po natin pagiging makadiyos at mag-preach natin sa kapwa-tao natin. Magpayag lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin na tumulong, respeto at magmahalan po tayo dito. Kaya naggagawa tayo ng advice dito sa social media, syempre ganun din po sa in reality. Kung magandang mabulaklak ng mga sinasabi natin tungkol sa Diyos, kailangan maging mabuti rin tayo sa kapwa-tao natin deep inside, hindi lang sa labas kundi sa kaloob-looban ng puso natin. Gawa lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin, magmahalan, magrespetuhan at magbigayan po tayo dito sa ibabaw ng lupa, at sundin natin mga pinag-uutos na ating Diyos amang buhay na nasa langit, at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Patatagin pananalig mo sa ating mga Diyos, tsak ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Maging ganap po tayong tumusunod sa Kanya sa labas man at sa kaloob-looban ng puso natin para may gantimpala tayong makakamit sa langit pag tayo namatay. Gampanan po natin pagiging mabuting tao at magiging makadiyos. Kapag ginagampanan po natin pagiging makadiyos, deep inside, sa labas man at sa loob, gampanan po natin yan. Nagpapayag tayo ng magagandang salita ng about sa word of God. Siyempre, pag nakatalikod tayo, gampanan din po natin pagiging mabuting tao. Tumulong, respeto, magmahalan, magrespetuhan. At lalong-lalo na tumulong ang conditionally sa kapwa-tao natin. At lalong-lalo na patataging pananalig mo sa ating Diyos amang buhay na nasa langit at sundin ang mga utos niya. Kaya hanggang dito na lang po ang advice. Ingat ang lahat and God bless.